ang Manila North Luzon Tollways Corporation at pangasiwaan ng iba pang expressways sa Kamaynilaan para sa nalalapit na paggunita ng undas. Ito ay upang maalalayan ng mga motoristang bibiyahe, palabas at papasok ng Metro Manila. May report si George Bandola. Asahan ng sisigipan dalo ng trapiko sa North Luzon Expressway at sa iba pang mga tollway palabas at papasok ng Metro Manila sa panahon ng undas. Sabi ng Manila North Tollways Corporation, operator ng NLEX, nasa 10 hanggang 15% ang madadagdag sa 35,000 kada oras ng mga sasakyan simula tanghali ng October 31 hanggang tanghali ng November 1. Ganon din sa uwian mula tanghali ng November 3 hanggang umaga ng November 4. Kaya ang gagawin ng MNTC, dadagdagan nito mga tauhan at ambulant tellers sa kahabaan ng NLEX at magdadagdag din ng mga lanes para sa mga cash-paying customers. We're deploying additional ambulant tellers, traffic patrols, emergency crews. Dinadagdagan ho namin lahat yan. Kung may aksidente naman, our investigators mounted on big bikes, riding big bikes, will come to your rescue. We've added additional people for that. Wala ring construction pag itong mga days na ito from October 31 to November 4. We are suspending roadworks. Inaasahan din ng Tollways Regulatory Board ang mas masigit na dalo ng trapiko sa mga munisipalidad at syudad sa dulo o paglabas ng mga tollway. Kaya naman patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga LGU sa Pampanga, Bulacan at Laguna para mabigyan ng alalay ang mga motorista. Para po sa mga motorista po natin, or is the traffic actually happening after the toll plaza kung nagkakaroon po ng mga bottlenecks within the local government jurisdictions already. So, isa po natin dapat talakayin yan. We will have further meetings regarding this. We also want to hear from MNTC and other tollways how we can also in the TRB help you better coordinate with local government units in your respective areas. Samantala, asahan na raw na magkakaroon ng dagdag na 11% ang singil sa NLEX sa January 2013 pero pending pa raw sa TRB ang petisyon ng NLEX sa kabila ng may contractual increase naman sa mga ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.